Tara, samahan niyo akong alamin ang isang kwento mula sa Biblia. Ito isang adventure na punong-puno ng katapangan at mga himala. Okay, imaginein mo to. Paano ka kaya tatawid sa isang sobrang laki at umaapaw na ilog pero walang tulay? Kasi yan mismo yung napakalaking problemang kinaharap ng mga Israelita noon. So paano nila to nalampasan? Well, ang simula ng lahat, isang malaking pagsubok para sa isang bagong-bagong pinuno. Okay, so wala na yung sikat nilang leader, si Moises. Ang pumalit, si Josue. Alam mo, matapang siyang mandirigma, pero sa loob-loob niya, grabe, ang bigat ng pressure. Nakakaramdam siya ng matinding pagkabalisa at kawalan ng tiwala sa sarili. Patunay lang to na kahit yung mga pinakamatapang sa atin, kinakabahan din pala, lalo na pag ang laki ng responsibilidad. Pero kahit kinakabahan siya, may isang pangako siyang pinanghawakan mula sa Diyos. At ito yung nagbigay sa kanya ng sapat na lakas ng loob para harapin lahat ng hamon at pamunuan yung mga tao niya. At ano ba tong misyon na to? Simple lang pero napakalaki. Pamunuan ng isang buong bansa sa pagtawid ng Ilog Jordan para marating yung matagal na nilang inaasam na lupang pangako. Okay, so ano ang first move? Kailangan muna nilang magpadala ng mga lihim na espiya sa Jericho. Kasi itong Jericho, isa siyang malaking lungsod na napapalibutan ng pader at nakaharang mismo sa dadaanan nila. Yung plano parang simple lang, magpadala ng 2 espiya para i-check yung sitwasyon. Pero wag ka, sobrang delikado pala. Yung mga tao sa loob, alertong-alerto at takot na takot. Buti na lang may isang babae, si Rahab, na naglakas loob at tinulungan silang magtago. At alam nyo kung anong nalaman ng mga espiya? Grabe! Dahil pala sa mga kwento tungkol sa mga Israelita, yung mga kaaway nila parang natutunaw na yung puso sa takot. Hindi pa nga sila nagkikita, takot na takot na. Okay, so nalaman na nila yon. Ngayon, haharapin naman natin yung susunod na malaking problema, yung nagngangalit na ilog mismo. At hindi to basta-basta ilog lang Ito kasi yung problema. Tagsibol noon, so yung yelo galing sa bundok natutunaw. Dahil doon, sobrang laki at lakas ng ilog, umaapaw na sa mga pampang. So yung mga dati nilang pwedeng tawiran, wala na, gone. Talagang imposible siyang tawirin. Pero kahit mukhang imposible na talaga, si Josue may sinabi sa mga tao. Sabi niya, bukas may gagawing kababalagan ang Panginoon sa gitna ninyo. Nakaka-excite, di ba? At dito na natin makikita yung pinaka-highlight ng kwento, yung mahimalang paglakad sa tubig. So, paano nangyari yung himala? Ganito, Step 1. Dinala ng mga pari yung sagradong kaban ng tipan papunta sa ilog. Step 2. Pagtapak pa lang ng mga paa nila sa rumaragas ng tubig. Step 3. Biglang huminto yung agos sa taas, naipon na parang pader. Tapos, Step 4. Yung sahig ng ilog, naging tuyong-tuyo. At dahil doon, Step 5, yung buong bansa ng Israel, nakalakad lang sila patawid. Ganun lang. Pero teka, habang nangyayari yung himala, may piniling 12 lalaki, isa mula sa bawat tribo para sa isang special na task. Anong ginawa nila? Simple lang. Etong 12 lalaki, kumuha sila ng mga bato mula mismo doon sa tuyong sahig ng ilog para gumawa ng isang monumento sa kabilang side. So, bakit sila nagtayo ng monumento? Para daw, maulit nila sa kanilang mga anak yung kwento ng pagliligtas. Kumbaga, isang physical reminder para hinding-hindi nila makalimutan yung himalang nakita nila nung araw na yon. At yun na nga, sa wakas, pagkatapos ng napakahabang paglalakbay, nakarating na sila. Welcome to the Promised Land! At alam mo kung ano yung pinakaklarong sign na tapos na talaga yung paglalakbay nila? Yung pagkain. Kasi sa disyerto, mana mula sa langit yung kinakain nila, di ba? Pero ngayon, sa lupang pangako, kumain na sila ng lumang mais at mga prutas galing sa lupa mismo. Sobrang linaw na tanda nun na, okay, bagong chapter na to. Tapos na, yung mga mahahabang taon ng paghalagala sa disyerto, nagwakas na. At sa wakas, nakatapak na rin ang mga paa ng Israel sa lupang pangako. So anong mga aral na pwede nating makuha dito? Una, yung mga bagong leader, normal lang nakabahan pero kaya pa ring maging matapang. Pangalawa, kahit gaano kalaki yung problema, kayang-kayang lampasan yan basta may pananampalataya at lakas ng loob. At pangatlo, sobrang importante na inaalala natin at sinishare yung mga ganitong kamangamanghang kwento.
At bago tayo magtapos, iiwan ko sa'yo tong tanong na to. Isipin mo, ano kayang malaking hamon sa buhay mo ngayon na pwedeng gumaan ng konti kung dadagdagan mo lang ng konting tapang?